Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan, magandang pag-uusapan po natin ngayong gabi at ito po ay ang ating pagsagot sa iba't ibang kamangmangan ng isang itago na lamang natin sa katagang jukebox vlogger. Bakit jukebox? Kung anong hulog, siya ang tugtog. Ayan, pero bago ang lahat, shout out po muna sa mga kakatunin pa lang sa iba't ibang dako ng mundo at ng Pilipinas. So, ayun na nga mga friends, no? Alam niyo naman, bilang American colony traitor at bilang ang John Wick ng vlogging, maraming gusto pong targetin ako ng mga mercenaryo, di ba? Ang isa na dyan ay ang isang jukebox vlogger. So sasagutin natin tong mga kamangmangan na ganito, no? Diyos me, Lord. Ito lang kasi, no? Ang i-address natin dito is, ang isa ay si Coach Jarrett. Yan. Shout out kay Coach Jarrett. Di ba? Alam mo naman, Coach Jarrett, di ba? Ikaw na. Lahat ng issue, ikaw ang mercenaryo ko. Ano, Coach Jarrett? Mula sa liquidation by certification ng mga congressman hanggang sa issue ng WPS, ikaw ang mercenaryo ko. Ano ba? Kakaiba ka rin, no? Ang gusto ko lang sabihin ay sana maging masagana ang iyong Pasko ngayong 2023 at ang iyong New Year 2024. Yan lang naman ang wish ko sa iyo, Coach, no? Maging masagana ang iyong Pasko at ang iyong bagong taon. Alam mo naman, no? Kung yan naman ang ating hugot sa buhay, you know, the jukebox needs some coins in order to sing. Alam mo naman. So ito na. So, etong sasabihin ko, no? Alam mo, Coach, last year, you actually interviewed me about the South China Sea. Ang daming issues sa Sabah, sa Taiwan, sa South China Sea conflict. Last year sa vlog mo. Ang nakakapagtaka kasi, meron ka ng oportunidad, no, na tanungin ako sa sarili mong vlog, magtanong ng maayos na issue, pero hindi mo ginawa. Pero ito pa, this was August 2022, last year. So may papapanood ako sa inyong clip, okay? Para makita ninyo, no? Ito. Clip nung interview niya sa akin last year. Ito. Mga 4 minutes lang itong excerpt na to. O nakakaloka, yung claim ng China diyan sa South China Sea was actually, ang pinag-ugatan niyan, yung claim ng nationalist government ng Taiwan. Kaya itong Taiwan has the same claim as China diyan sa South China Sea. So itong mga sinasabi ng, what's this? ng mainstream media na mainstream media. Magpo-pro-Taiwan. O sige, di mag-pro-Taiwan ka. Tapos ang sasabi niya mag-pro-Taiwan because of the West Philippine Sea. Yung kiniklaim ng China, that's ang pinag-ugatan niya, yung claim ng nationalist government, they have the same claim. You cannot be against China. Oo. It's the same thing. Ang pinag-ugatan niya yung national nationalist government ng Taiwan. So magaling ka rin dapat. I didn't know that. Hindi ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9. Ng Communist Party. Ulitin natin yung sinabi ni Coach Jarrett last year. Okay.
Okay. I didn't know that. Di ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9-dash line. Ng Communist Party, no! Ang naggawa niyan, the nationalist, kasi di ba, remember, umupo lang ang Communist Party dyan after 1930s, before World War I or after World War I. I forgot the exact timeline. So before, ang nandyan, yun si Chiang Kai-shek, yung nationalist government. Sila yung gumawa niya mga dash line na yan. 11 nga yan dati. Ay, 11? Ano yung kasama? Oo. 10 actually, 10. 10 dash line, 11. Ay, hindi, 11 pala. Noong po si Mao Zedong, yung dalawang line dyan, nasa Gulf of Tonkin, na nasa pagitan ng Vietnam at ng China. Ginawa ni Mao Zedong, i-negotiate nyo na yung border yung maritime border ng Vietnam at China para maayos na natin yan. They were able to negotiate, kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung Taiwan yung nationalist government, galit. Bakit niya nilanego? Bakit niya? So ganun yung story yan. It's not not subject to negotiation kasi it was negotiated between the two of them. So, pero yun nga, it's the same claim. It's the same claim. Taiwan has the biggest military outpost in the West Philippine Sea. Okay. Kaya pala. so when we talk about yung 9-dash line and yung ating claim sa West Philippine Sea, it's not just a Beijing thing. Kasama rin talaga dyan si Taiwan. Oo. Nireject nga ng Taiwan yung arbitration decision. No? We don't accept it. Kasama ni Beijing. Dalawa sila. Kaya ako sabi ko, paano kayo ng problema sa West Philippine Sea? Kalaban mo din naman yung Taiwan sa West Philippine Sea. Sarah? Right. Yun kasi yung build up sa mainstream media na nakakaawa naman si Taiwan, maliit lang na bansa, exerting her independence against a superpower called mainland China, ganyan. So dapat kumapito tayo sa underdog. Ignorant, di ba? Ignorant about history. Mm-hmm. Grabe. Ang lalim pala talaga ang lalim ng history ng West Philippine Sea tsaka ng China. Ay, nako. Naku, Miss Sas, naka-isang oras kalahati na tayo. Okay. Time flies when you have fun or when you're talking about really, really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Yeah. Oo. And Miss Sas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. So, ano yung sinabi? Anong sinabi nito? Ulitin natin. Ulitin natin yung sinabi niya. For more impact. I never knew na ganito pala and all of that. Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. Ano yung sabi mo? Ang dami mong mind-blown moment sa akin last year nung in-interview mo ako dahil hindi mo pala alam ang issue. So, alam mo naman, Coach, I respect a person with intellectual integrity. Kaya, you make a stand, you give your reason, and then, you maintain it. No, and then you only change when there is a better analytical framework or better or new pieces of evidence that could change your view, 'di ba? Kaya hindi yung bigla-bigla ka nagbabago, bago-bago, 'di ba? So now ikaw ngayon yung mercenary ko, 'di ba?
last year nga, in-interview mo ako, pero hindi mo ako kinwiz. It was your opportunity. It was already your platform for you to be able to grill me. Home court advantage na nga yun eh. Pero, hindi mo ginawa. Baka dahil walang hulog. Kaya wala kang kanta. Ngayon, okay. Dahil nga ang topic natin ay sasagutin ng iba't ibang katangahan, dahil nga last year din, hindi mo alam, okay, ito yung sabi mo. Ngayon, sabi mo to, so, ang bagong drama is, ang mamatay ng dahil sa shoal, bawal ba syoluhin natin ang WPS? Alam mo ikaw, Coach Jared, you are just like the mainstream media na ginagawa mong mangmang ang mga Pilipino. Pwede ka naman magkaroon ng stand, pero dapat ito ay nakabase sa facts. Okay? Ano yung sabi mo? Hindi ba natin pwedeng solohin? Dito lumalabas ngayon, Coach Jared, na wala ka talagang alam kasi hindi mo alam yung issue. Just like before, ikaw na rin mismo, ako ang nakapag-inform sa'yo ng mga issue na mind. Ano nga yung sinabi mo ulit? Uulitin ko yung sinabi mo, ha? Lalaking tao ka naman, di ba? Dapat meron ka isang salita. So, dapat panindigan mo tong sinabi mo to noon, di ba? So, hanapin, ipi-play uli natin yung sinabi mo, di ba? Ikaw nagsabi nito, hindi ako. This came from your own mouth. So, bilang isang lalaki, dapat meron ka isang salita. So, really, Naku, Miss Sas, it's isang oras kalahati na tayo. Oy. Time flies when you have fun or when you're talking about really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Yeah. Oo. And Miss Sas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. So, ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi na before you talk to me, you never knew. So, ngayon, you were given an opportunity during that time para questionin ako, ipahayag mo yung view mo, debatihin ako, hindi mo ginawa. It was your home court. Vlog mo yan. Hindi mo ako kinestyon. So, hindi ka naman siguro duwag. Diba? Lalaking tao ka eh. Laki-laki mong tao eh. So ngayon, sasagutin natin tong kabobohan mo. Sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin ang WPS? Unang-una, Coach Jared, dapat alam mo ang ibig sabihin ng WPS. Baka kasi hindi mo rin alam, no? Baka karamihan, kasama ka sa mga maraming Pilipino na hindi alam kung anong WPS, tapos ikaw, pinapalaganap mo pa rin yung kamangmangan mo sa ibang tao. So, ito yung WPS. Okay? Ang WPS ay nagsimula lang ito noong 2012. Okay? Through Administrative Order number 29, Series of 2012 ni Pinoy. Okay? So, yan. Naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. So, saan daw yung WPS? So, nandito naman yan, no? So, ang WPS daw ay ang the maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea, as well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So, ulitin natin yan. As well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group. So, ibig sabihin, yung waters na nasa Kalayaan Island Group, that's West Philippine Sea. So, sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin? Coach Jared, kung may alam ka sa issue, hindi mo itatanong yan. Diba? So, dapat, wag kang magpalaganap ng kamangmangan. So, ito kasi yung ito yung Kalayaan Island Group na sinasabi doon sa West Philippine Sea. Okay? So, this map, mga friends, ito ay kinunan ko nung in-interview ko si
National Security Advisor Esperon noong June 2022. So, sa office niya itong map na to. So, that is the Kalayaan Island Group. Okay. So, nakikita niyo yan, no? Yung mga mapa na yan, yung mga flags na yan, yan ang occupants ng West Philippine Sea. So, pag 1 star, that's Vietnam. Okay? So, Vietnam, Philippines, Philippines, this is China, Vietnam. So, yung 1 star is Vietnam, and several stars is China. Yan, China yan. Tapos, ayun yung Taiwan. Okay? So, ayun din yung Malaysia. Meron pa yan sa baba, yung Malaysia, kasi yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa Kalayaan Island Group, pero nasa EEZ natin. So, in total, okay, dahil hindi naman kayo ini-educate ni Coach Jarrett na nagmamarunong, mas maganda na rin na ma-inform kayo. So, in total, okay, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang yan. Pero sa EEZ, syempre mas marami pa yun sa Malaysia. Okay? So, pag sa EEZ, so 21 ang Vietnam, Malaysia 7. Okay? Taiwan isa, China is 8. So 21 21 outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas. Nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea, ang Taiwan may 1, ang China ay may 8. So 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan 1, and China 8. So, kung isasama pa natin yung Sabah sa Malaysia, dahil nasa kung kasama pa yan, so wala yung Malaysia. So, ano yung tanong ni Jarrett? Hindi ba natin pwedeng solohin ang WPS? Well, ang sagot lang dyan, Coach Jarrett, ay pwede mong solohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang 1 ng Taiwan, at ang 8 ng China. Ngayon, kung magfo-focus ka lang sa 8 ng China, hindi rin sigurado na ikaw yung mag-o-occupy nun. Kasi, yung claim ng China, ng Beijing, is the same thing as the claim of Taiwan. So, malamang, Taiwan will move to occupy them. Or, if not Taiwan, it's going to be Vietnam. Kasi Vietnam, pareho sila ng claim, almost identical ang claim nila ng China. So sa madalit salita, Coach Jarrett, nalalaman ang dunong ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. Diba? So, ngayon, so yun. So sa madalit salita, Coach Jarrett, kung tatanungin mo na, pwede bang hindi ba pwede solohin ng Pilipinas ang WPS? Well, pwede kung kaya mong girahin ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at China ng sabay-sabay. Well, pwede mo rin mang one after the other, 'di ba? Kung buhay ka pa after mong magera ang China, pwede mo namang isunod yung Taiwan or Malaysia or Vietnam. Ganun lang naman 'yon. So, pwede, Coach Jarrett, pwede mong masoli yung West Philippine Sea kung palalayasin mo lahat yan. Ngayon, kung hindi mo kayang palayasin, ang sagot ay hindi mo masusolo. So ngayon, yung sinasabi mo, Coach, ay galing sa kamangmangan. At ikaw na rin nagsabi last year, nalaman mo lang ang mga issue, iba't iba ang mga issue tungkol doon dahil sa akin. At siguro naman after a year ay nag-research ka. Pero mukhang hindi, Coach. Mukhang hindi ka pa nag-research. Kaya mo tinatanong na hindi ba natin pwedeng masolo ang West Philippine Sea. Kasi kung nag-research ka, Coach, malalaman mo na hindi nga. Kasi nga, 21 features
ang occupied ng Vietnam sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay 7, 8 kung isasama natin ang Sabah. Taiwan 1, China 8. So, pag inaway mo yung China, mapaalis mo yung China, hindi mo pa rin siya masusolo. Kasi nandun pa rin ang Vietnam, Malaysia at Taiwan. Actually, coach, no? Kung hindi mo alam, kasi nga, jukebox vlogger ka, kung anong hulog siya ang kanta, noong recently, no? Noong August ba to, is nagkaroon ng military live fire drills. Okay? Ang Taiwan. Ibig sabihin, coach, nagkaroon ng military live fire drill ang Taiwan. Alam mo kung saan, coach? Ibubulong ko sa'yo, coach. Makinig ka, coach. Naririnig mo ba ako, coach? Ibubulong ko sa'yo ang sekreto kung saan ginawa ng Taiwan yung military drill nila, coach. Makinig ka, coach. Alam mo kung saan? Alam mo kung saan? Coach, makinig ka. Nakikinig ka ba? Alam mo kung saan ginawa ng Taiwan yung military live fire drill nila? Alam mo kung saan? Sa West Philippine Sea. Yes, coach. Sa West Philippine Sea. Narinig mo? Sa West Philippine Sea. Oo, coach. Alam mo na. So, bakit wala kaming naririnig sa gobyerno against this? Akala ko ba dapat solohin natin ang West Philippine Sea? So, bakit may nagmimilitary live fire drill sa West Philippine Sea na hindi natin alam, hindi ipinaalam sa taong bayan, at hindi na-criticize ng gobyerno? Coach, ano na? Ano na, coach? Bakit hindi mo inaway yung Taiwan, coach? Bakit hindi ka nagalit sa Taiwan na nag-military live fire drill sila sa West Philippine Sea? Akala ko ba dapat solohin natin ang West Philippine Sea, coach? Ano ba, coach? Ano? Kaya pa ba? Ano? O baka kailangan pa ng more hulog sa jukebox para umayos yung kanta mo? More? So ano na, coach?